Kasi pa sa babae, hindi mo rin naman puwedeng puwersahin yung lalaki kung ayaw niyang mag-contribute. If you're still Mm. in the beginning of the relationship, na hindi pa masyadong invested yung feelings to each other, and nakikita mo naman na if Mm. hindi talaga siya nakakabuti sa'yo, why would you go with him? Good morning, mahal. Good morning, mahal. Happy anniversary. Eh, thank you. Yay! Thank you. Ba't thank you? Happy Thank you, Mang anniversary Temyo. din. Happy anniversary din, mahal. Happy anniversary. Kala ko sabi mo, thank you, Mang Temyo. Okay. Good morning sa ating mga ka-mornings. And hope you're enjoying your breakfast as much as we do. Ano yung pag-usap? Hindi kasi last time may napag-usapan tayo, di ba? I think tatlo yatang topics yun. Anyway, sasabihin mo naman isa-isa. Siguro mas maganda may share natin sa kanila. There are contents that we saw in social media, and there were statements that struck us. So, yun ang pag-usapan Attention. natin. Oo. There are suggestions kasi and recommendations. Medyo naka-offend naman, or somehow it created stir among men. Parang intriguing din in a sense na, o nga no, ikaw, anong take mo? Anong take ko? Parang ganun yung nangyari kasi. Let's discuss yun. Unahin natin to. Okay. Mhm. Only date men who can afford you. So, if the guy is not able to keep up with your lifestyle demands, then you don't need him in your life. Especially if you are able to provide these things by yourself. Halimbawa, every 2 weeks, nagpapasalon or nagpapper sa self mo, or you bili this mga skincare and mga bags and shoes, mga ganon. If you're able to provide for yourself naman, then you don't need a guy who cannot afford you in your life. Anong take mo dun? So, are we talking about a much materialistic relationship ba to? Something like that. Parang hahanap ka na lalaki na pwedeng ah, mag-sustain sa luho mo. I mean, sorry kasi iba kasi yung needs tsaka wants eh. Magkaiba yun eh. Yung needs, kailangan. Yung want, yung luho mo lang, di ba? Ibig sabihin, kapag ka hindi ba kaya nabigay ng lalaki yung luho na gusto mo, iiwanan mo na siya. So, ibig sabihin, kaya mo siya ginusto. I hate to use the term love kasi I don't think love yun eh. Di ba? Kaya mo lang siyang ginusto dahil kaya niyang ibigay yung luho mo. Pag hindi na niya kayang ibigay yung mga material demands mo, idadamp mo or iiwan mo or aayawan mo. I think that's very mababaw na condition. Kung pag-usapan is about relationship, that's an X for me. Ikaw. Well, ako naman, kasi ang ano kasi dito mag-boyfriend, girlfriend pa. So, parang ang tinitingnan dito when you're screening for a partner in life, kung ang lalaki, hindi ka naman kaya suportahan, so I settle for him. Parang ganun yung sinasabi niya. Parang ini-example lang niya yung materials and luho. Although, kung nasa stage ka pa naman na you're not deep into the relationship pa, and nakikita mo naman na he's the type na, syempre, he's gonna support you and the family soon eh. If kayo talagang magkakatuluyan, di ba? And if he's not capable of doing so naman, tama din naman. Why would you settle for this guy? Pero, if nakikita mo naman na the guy, for now, hindi kanya afford, pero he's trying his best naman to
support you in the future, tapos nagkakaintindihan naman kayo, so why would you just consider this? Marami naman kasing part yung relationship, hindi lang naman yung financial. Oh. Yung may emotional And pa, may ano. He's leaning towards more of financial side kasi nito eh. kasi entering into a relationship, ano kasi yan eh, hindi lang sa isang side yan eh, hindi lang sa financial yan, but emotion is kasama rin, di ba? So, pero tama rin naman na kapag makipagrelasyon ka, let's say, ito nga yung mahalaga doon eh. Ako, favor ako doon sa sinasabi na iba na huwag kang maliligaw not unless, sa akin lang yun na stable ka na. Kasi yung panliligaw, it's just also a stage na you're preparing yourself for near future eh, di ba? So, hindi mo pa naman mapangasawa yun. No, of course, yun yung time na namimili ka. You're choosing kung sino yung maging partner mo. So, isa sa qualification, dapat una-una, bilang lalaki, may trabaho ka. Di ba? Mm. Paano ka manliligaw kung wala ka namang maipipresenta sa kanya na magandang future, di ba? Mm. Wala kang maipipresenta sa kanya na ako may hanap buhay na whatever be kung saan man patungo to, di ba? Kaya kitang panindigan, kaya kitang buhayin na yon. Mm. But as I've said before, kung ang magiging basis lang is yung material, it's an ex for me talaga. This is about financial aspect, and siguro tinitingnan niya na kung mas lower, the status in life. Paano kung mas mababa yung lalaki kaysa babae? Would you settle? Pero So, kasi yung sinight niya parang hindi needs yun eh. Wants yun eh. Di ba? Kailangan mo bumagpas pa, well, magpasalon. Of course, kailangan mo maging maganda sa siguro pag nag-asawa na kayo at parang she turned into this materialistic person. Pero kung sa simula pa lang, this is her way of pampering herself. And ika-question mo, ex ka na talaga. Ba't mo ikina-question? Ito na ako and I can afford it. Ikina-question mo porque di ka maka-afford? Well, ex ka talaga. Bakit man ako magtsatsaga sa'yo? Parang ganun yung pinopoint out niya. So, pangalawa, if pinag-aambag ng lalaki ang babae sa gastusin sa bahay, that means hindi pa kaya ng lalaki mag-asawa or mag-family kasi kulang pa yung pera. Men is built to provide financially. Hindi dapat pinupwersa ang asawa sa bayarin sa bahay. Tama naman yun. Ako agree ako din sa sinabi niya na halimbawa, if talking about nasa stage na kayo na magkasawa na kayo o planning to get married. Tama naman yung sinabi niya na talaga namang ang lalaki ang dapat nag-provide, maging provider sa bahay, di ba? Hindi naman babae. Kaya lang, sa totoo lang, nasa pag-uusap yan. Nasa pag-usap yung dalawa yan. Especially nowadays, di ba? Napakahirap talaga ng buhay. Hindi naman madali. Pero siguro, both of you decide to have family of your own kasi for both of you, handa na kayo. Kaya nyo na. Though, syempre, hindi naman natin alam ano pa yung pwedeng dumating, di ba? Since, kahit sabi mo na gaano ka-prepare in facing a family life, dumarating yung punto na sa hirap nga ng buhay, hinakapos pa rin kayo. Kahit sabi mo na wala pa kayong anak, di ba? So, siguro kung dumarating sa time na yun, I think better is mag-usap kayong dalawa. Hindi naman kasi tama rin na maliit lang ang kinikita ng lalaki, malaki yung kinikita ng babae. O since ikaw naman na malaki yung kinikita di ba? O di, ikaw na magbayad. Di ba? Bahala ka na dito. Basta ako doon sa maliit na bayarin. Hindi po pwede yung gano'n. Pinag-uusapan yun. Kasi pagka gano'n, you're forcing her. Di ba? Tama naman yung sabi niya na dapat ang lalaki ang provider, di ba? Kasi yun naman talaga ang rule ng isang lalaki. Whether partner kayo or mag-asawa kayo. Ngayon, when in terms of finances, dapat
sa hirap ng buhay hindi mo maiwasan talaga na hindi talaga magiging enough or magkakasya yung yung sahod, yung salary mo, no, or yung salary yung booth, di ba? So pagdating ng mga bayarin, dapat pag-usapan niyo na magtulong kayo, di ba? Wag kang mag-i-impose sa babae na ito, malaking bayarin to, malaki sweldo mo, ikaw magbayad nito. Mali yun. So, it's really, siguro, mas maganda pag-usapan yun. Wala namang masama kung pag-usapan yung dalawa, kung paano yung paghahatian. Huwag mo lang pipilitin yung partner mo or yung asawa mo dahil sa mas malaki siyang kinikita, i-impose mo sa kanya na, bayad nito. It's not right. Tandaan niyo sa isang relationship, even most especially sa marriage, dapat ang lalaki ang provider, hindi ang babae. Again, kung dumating yung time ng pangangailangan at hindi naman talaga kayang maibigay ng lalaki, it's better na to talk to your wife or to talk to your partner na baka pwede share kayo. I don't think na may pangit naman doon. I think it's much better na magkatulong kayo. Diba? Than imposing her na or pilitin siya na bayaran yung mga finances o bayarin no na maybe against your will din, di ba? Hmm. Ikaw. Yeah, ako, okay rin ako dito. I agree with him naman. Kasi tama naman siya. Um, you're so, nabanggit natin to sa previous video natin na yung as the head of the family, your priority and your main responsibility is to provide for the family financially. And the wife will take care of the household. Yes. Diba? So, in times ngayon, nagtatrabaho na din ng babae kasi nga, mahirap ng buhay and they have to support each other. So, pero at the end of the day, alam niyo ba, kahit nagtatrabaho yung mga babae, sino ba nagtitake care sa bahay? Babae pa din. Diba? Take care of the totoo yun. household. And then the Yeah. husband is helping the wives now. Pero hindi naman ibig sabihin nun na pero depende pa rin. May mga cases kasi na mas meticuloso, mas maayos si husband. So, siya yung mas sa bahay. Pero, ilang cases lang ang ganun. But in the majority, ganun talaga din. Lalaki pa din yung magsusupport financially and babae pa din yung sa household. Ganun talaga yun. It's how it is. So, dito sa sinabi niya, agree ako dito naman. Na hindi Sabi dapat ko nga, pinipwersa. Yung man pinipwersa. Yeah. Diba? Tsaka, Yung parang biniburden up mo siya agad. I mean, not biniburden, pero yung pinipilit mo siya sa isang bayarin na maaaring, di ba? oo. Dapat pinag-usapan how you will handle Yeah. it. Kung mag-offer yung babae, kung meron naman siyang extra, limbawa, extra, nag-online oo. selling naman pala yung babae, kahit housewife lang siya, ano yun, nasa kanya na yun. Kung mag-offer siya, well, that's good. Pero, if meron naman din siyang si wife na pala nagtitake care ng grocery expenses sa Yeah, bahay, Oo. tapos siya pa yung pagbabayarin mo sa electricity, Hindi kasi Hindi totoo din lang, naman, may ganun kasi talaga. I mean, sa ating mga kaibigan. Minsan kasi ang mga babae hindi rin ewan ko may mga ilang babae din kasi na hindi naman nila sinasabi, yung mga working mothers, hindi naman nila sinasabi sa asawa nila na, uy, bumili ko ng ganito kasi napansin ko wala nang kailangan sa bahay, ko lang. I mean, they seldom say that. So, kung mag-isano is, pagka sa mga ganong bagay, dapat talaga pinag-usapan nyo. Kasi yung asawa nyo man, meron din ginagastos yan. Maaring hindi lang sinasabi sa inyo, pero gumagastos din yan. So, very unfair naman para sa kanila na mag-impose ka. Diba? It's always saka mga a shared personal needs yung responsibility. babae. It's sa marriage, sa pag-asawa, it's always a shared responsibility. Hindi lang sa mga bata, kahit sabihin na
ang nanay talaga ang sabihin natin na most of the time kasama ng mga bata. But still, may responsibility pa rin yung tatay sa mga anak. And as the sa finances, hindi dahil sa sabihin mo na, oh, di ba? Ako lang naman ang gumagastos di ba? Ang nanay, gumagastos din yan. So, ayun nga, as I said, it's better na mag-share the responsibility kayo, mag-share kayo, mag-usap kayo, pag-usapin niyo yun, di ba? Than imposing yung mga bagay na Mm. later on, maaari niyo pang paggawa yan. Meron nga niyang parang nakita ko para siyang I forgot if it's a sitcom or it's just an advert. Yung lalaki parang sinasabi niya sa babae, ako na lang lahat gumagastos dito sa bahay, ikaw wala ka namang ginagawa, nandito ka lang sa bahay. Tapos sagad galit na yung babae, yung asawa, sabi niya, wait lang, ililista ko sa'yo yung ginagawa ko dito sa bahay. Sige, magtatrabaho ako. Ito yung kailangan mong bayaran sa mga ginagawa ko sa bahay. Naalala ko din. So, nilista niya. Laundry. So, ito ang cost ng paglo-laundry. Dishwasher. Kukuha ka ng helper para magdi-dishwash, itong babayaran mo. Tapos, grocery. Kukuha ka ng tao na para mag-grocery para sa'yo. Ito yung gastos. Tapos, cook. Ito yung gagastusin mo. Taga-prepare. Kuha ka ng personal assistant mo, taga-prepare ng gamit mo. Ganyan. Tapos, babysitter. Yaya, ganyan. Sige. Naka-itemize. Ito yung cost sa nasabi mong wala akong ginagawa dito sa bahay. Sabi ng asawa. Kasi, ang housewife, actually, hindi lang naman siya, parang, minsan nga nalalang, di ba, housewife lang. Pero, naku, trabaho din yan, nakala niyo. Mabigat din yung ginagawa Meron nga. Ikaw nga, after work, time ka pa para superwoman ka Dishwasher ako dito sa bahay Favorite ko yung sink. Batang hugas. Ako naman ang hugas palagi 'Di ba? Pero gusto ko naman kasi yung ginagawa siya. I love water 'Di ba? Pero, yun nga. It's always a helping parang tulungan lagi yan. Tulungan naman lagi yan. Lalo na pag both of you are working. So, parang mag-strive siya na ma-achieve niya yung goal niya. Maybe now it's a bit hard, it's a bit bumpy, but don't lose hope. Di ba? Kakayanin mo yan. Kaya natin yan. Ma-achieve mo yan. Then, sisettle ka doon sa lalaki na kahit anong inspirasyon ang gawin mo, kahit anong motivation ang gawin mo, ganun pa rin. I think, sa akin yun. Dapat doon pa lang sa stage na yun. Wala na. Ex na yun. Wag mo nang patagalin yung ganong kind of relationship. Yeah, I agree. Kasi yung mga, alam mo, may mga tao talaga, may mga lalaki talaga na kahit anong effort, kahit ganong pag-apply, pagsisipag sa trabaho, sa negosyo, hindi talaga sinaswerte. Meaning, it's not their time yet, no? And if ever naman meron, it's not na yung ini-expect nila talagang amount or value ng finances nila. So, then depende na yan sa couple, no? So, if ikaw babae, if you see naman na on the other aspect ba, hindi lang sa financial side, on the other aspect, masipag naman siya, mabait naman, nagkakaintindihan naman kayo, mahal ka naman niya, then you should think twice of the quote-unquote dumping him na sinasuggest na ng content creator na to. Kasi pag ang lalaki, nakita mo na bum talaga, na laro lang ng laro sa bahay, tutulog, ang tagal gumigising, pag gumigising, wala din namang ginagawa. Parang yung, at the end of the day, non-productive siya ba? Parang, magdi-date kayo, ikaw pa pinagbabayad sa date, mga ganun ba? Parang, ano bang, titingnan mo din, you evaluate, kasi, saan ba papunta? Diba, mag-aasawa kayo in the near future. That's why you're with him to test the waters if kayo ba talaga, no? So,
if nakikita mo sa relasyon niyo na parang, yun nga, the word pabigat in the future, na parang sa tingin mo, hindi naman siya magpo-provide sa'yo ng support financially, eh, wala din. Kasi yung mga, yung mga taong hindi sila motivated, ba? Mahirap kasi yan i-turn into someone productive kung sila mismo hindi naman nila tinutulungan ang sarili nila. Kasi for sure, yung mga babae na nakikita nila hindi naman motivated, they are trying to support the guy and keep them motivated. But, hanggang doon lang naman ang kaya ng concerned person. So, kailangan talaga din yung lalaki. Meron din talaga siyang drive to motivate himself para naman to be productive. So, yun. Dalawang scenario kasi yan eh. Pag yung lalaki ganito ba, syempre, tsuktsakin mo na. Pag, May lintik naman siya. pag ano naman siya, nakita mo naman na hindi lang talaga siya sinuswerte, then you think twice and, tiyaga lang and support lang. Be patient. Kasi darating din yan. Ba't mo siya motivate? Kasi totoo, baka sabihin nyo. Totoo kasi sa relationship, partnership yan eh. Kailangan pareho magaling magdala. Pero more of sa side ng lalaki. Kasi siyempre, soon to be padre, what you call this? Padre di pamilya. Oh, you be the head of the family, di ba? Kung tatamad-tamad ka at pabigat ka sa asawa mo, I think magiging pabigat. You're not worth na magkaroon ka ng family, di ba? Kahit sabihin mo na, ay hindi, mahal na mahal ko na may asawa ko eh. Entering in the relationship, sabi ko, kanina, love is very important. Kasi yung foundation niya eh. Next to love is dapat hindi yung financially, mentally, emotionally ready ka. Kasi hindi mo pwede sabihin na tatamad-tamad ka. Tapos may pangailangan yung pamilya mo. Hindi ka na mga security guard. Lagi ka nakatayo sa kanto. Patambay-tambay ka lang, di ba? What future can you give sa family mo, di ba? Sabihin mo lang sa kanya, ay hindi, mahal ko naman siya eh. Love naman kita eh. Di ba? Sabi na asawa mo, nagugutom na yung anak mo, wala na tayong makain. Since hindi ka financially capable, tatamad-tamad ka, wala kang ano tawag sabi niya, ambag, o wala kang na i-contribute sa family. Pwede ba sabihin mo na, hindi, mahal naman kita eh. Alam niyo, yung pagmamahal, pag gutom ang pamilya niyo, gutom ang mga anak niyo, kasunod yan, lumilipad sa bintana, kasunod yan ng plato, pinggan, tsaka baso. Huwag yun ang hintayin na kayo ang sumunod na itapon na asawa nyo. Huwag na. Saka huwag kayo naniniwala din sa kanta na when you're hungry, love. Ano yun? Yung ba yun? Yan Again. mo na naman to eh. I-scamin mo na naman ako eh. Nasasabi, di ba? May kantang ganun, di ba? Yeah. Nakalimutan ko ano yung When we're isasabi nila. hungry, When love we're will hungry, keep us let's go alive. to Jollibee. Jollibee, baka naman. Joke na naman to. Hindi. Back to, ang gulo. Hindi totoo naman kasi, di ba? Hindi totoo yung kanta na when you're hungry, love will keep Love will keep us alive. Hindi totoo yun. Kanta lang yun. Love cannot keep you alive pag nagugutom na kayo. Wala kang sustento. Tawag nun, tama? Sustento sa pamilya mo. Pahiga-higa ka lang. Wala. Yung relationship niyo will Kaya nga, pabagsak yan. ika nga dun sa second statement niya, na kung kailangan mo ng ambag ng asawa mo sa pera, meaning hindi ka pa handa mag-asawa or mapamilya. So yun. At saka with that song ba,
when you're hungry, love will keep us alive. On another note naman, Mm. when you're hungry, and love will keep us alive. Kasi kung love mo ang isang tao, Mm. you will make sure that you You have provide. provided, you have Mm. provided everything to keep Yep. them happy. Yep. 'Di ba? Hindi naman kasi literal yon na when you're hungry, kasi love naman kita, labing na lang tayo kahit hungry, o sige, pag labing kayo, may anak na naman kayo, tapos sige, ano naman papakain nyo? 'Di ba? Kala ko when you're hungry, ikaw to Jollibee. Iba nun, Jollibee hindi ka mo to naman. Jollibee. Jollibee. Ka naman. Wiki naman. Spaghetti lang sa akin. Okay. Anong point mo sa lahat ng diniscuss natin? Well, ang point ko, ang side ko, To wrap it up. ang side ko, of the three na binanggit niya, it has somehow to do with financial capacity kasi ng lalaki. Mm. Depende kasi sa stage of the relationship. If you're still in the beginning of the relationship, na hindi pa masyadong invested yung feelings to each other, and nakikita mo naman na wala talaga to. At saka before kayo mag-boyfriend, girlfriend, dapat kilalanin mo muna yung lalaki. Yep. Para naman at least somehow, kung nandyan na kayo sa relasyon, di napahirapan ba na should I leave him or not because of these reasons. So, kilalanin mo. If hindi talaga siya nakakabuti sa'yo, why would you go with him? Yeah. Diba? Don't just be in a relationship kasi gusto mo lang may pakita sa lahat yung idea of having a boyfriend or a girlfriend. No, hindi. That's wrong. Oo. Diba? Because remember, when you are in a relationship, saan ba papunta yan? Sa pag-aasawa, no matter how young you are, in the future, kung you will, stay with each other for a long time, in the future, mag-asawa din kayo, you will still end up together, di ba? So, piliin nyo ng maayos. Yung taong responsable naman din. Yep. Yeah, and for those na, halimbawa, meron silang mga, merong mga luho yung mga babae, for example, and then, they can fund themselves naman, and then, yung sinasabi na kung ang lalaki hindi ka naman afford, meron naman siyang financial contribution, but then hindi lang siya as ganon kataas na level na ni-expect mo to provide you with your luho, but then you can provide yourself naman, so why bother? I mean, well, it's okay naman pala in the relationship because you can provide it naman and luho mo lang din naman yan. But then ibang scenario naman kasi yun na walang-wala talaga si lalaki. And then, you get into a relationship and now you're nagging him kasi hindi siya pwede makaprovide sa'yo. Well, that's a different story. Well, in the first place, ba't ka naman kasi pumasok dyan? Na alam mo naman pala, 'di ba? So, yun. Don't be, a hypocrite in the beginning. So, yun. And, if matagal na kayo, and, wala pa lang ang lalaki, wala pa ding ganong contribution and parang pabigat siya, then you will dump him for a better man. Ano naman kasi pinaabot ng ganon katagal? Yeah. Ganyan. Oh, ano naman pinaabot ng ganon katagal? And then, wala ka namang ambag din to motivate the guy, or wala ka naman din ambag sa, di lang naman kasi financial yan eh. Kung you're in a relationship, you help each other grow. So, ano bang inambag mo for this guy to grow? Diba? So, both of you has, naman din, a huge part in the relationship. So, yan, if yung to find another man over this guy, always remember, iniwan mo siya kasi wala siyang pera. But he's a nice guy, he's a good guy, he's trying his best naman. And you leave him for this millionaire. O sige, good luck. Millionaire nga siya, pero tingnan natin kung wala ka bang kasama na ibang babae din. 'Di ba? So, at the end of the day, you check on the guy. Multi-million din pala yun. Multi-million din. Kasi may pera eh.
It boosts the confidence and, pero hindi lahat yun but that's just a scenario that I'm giving. So, before you leave someone, just make sure that it's fair and you're not leaving him just because of selfish reasons. Yan. May running joke Kasi na may karma before, kasi. di ba? Mm. Hindi man kita mabigyan ng magandang kinabukasan, mabibigyan naman kita ng magandang lahi. Maybe it's a joke, nakakatawa. Pero hindi dapat tanim sa isip yung mga, lalo na yung mga maliligaw pa lang, yung mga papasok pa lang sa relationship, di ba? Don't be too much attracted sa physical side or physical level. More sa panliligaw pa lang sa parte ng babae. Kapag ka nililigawan kayo ng lalaki, makikita nyo naman if itong lalaking ito is really kaya akong buhayin. May maganda akong hinaharap. May maganda akong magiging kinabukasan pag itong kasama ko, di ba? Kasi makikita mo, una-una, yung presentasyon na lang nila sa iyo eh. Pangalawa, yung pagpupursigin niya sa pagtatrabaho or yung pagpursige niya sa buhay, di ba? Doon makikita niyo pa lang, maybe he's not that rich, hindi siya billionaire, he may be a kind of ordinary type of guy, but nakikita mo na may potential na alam mo yun, mag-grow, di ba? So, ganun pa lang, pagka nakikita niyo naliligaw sa inyo na may maganda kayo magiging kinabukasan, go for it. Pero kung sa umpisa pa lang nakikita niyo na puro pa-cute, di ba? Sabi nga buti pa si Tisoy, pa-text-text lang. Di ba? Puro pa-cute lang, wala ka naman nakikitang development, improvement sa kanya. Doon pa lang sa stage na yun, huwag yun ang palalain, huwag yun ang patagalin pa. Right then and then, cut-off nyo na. Kasi, kayo rin na mag-suffer pag in-insist nyo eh. Diba? Kung nakikita nyo na sa unang pagkakataon pa lang, medyo, na kahit ganong motivate ang ginagawa nyo, kahit ganong pag-push sa kanya yung ginagawa nyo, sa early stage Very pa lang low na self-esteem. Oo, very low self-esteem. Kapag hiwalay na kayo, diba? Just be honest. Sabihin niyo lang sa kanya na I don't think that this kind of relationship will work out. Diba? Tsaka mapapagod ka din. Yeah. And pagpasok sa isang relationship, hindi lang aspeto ng pag-ibig yan. Marami kayong aspetong papasukin. And paano kung yung ganong klaseng ka-relationship mahina? Di ba may ganun weak or sabihin na natin na tatamad-tamad? So, magiging failure lang. And kayo rin na magsasuffer, di ba? Yeah. So, bakit nyo pipiliin na magsuffer kayo whereas pwede na magiging masaya ang pagsasama nyo? Though may mga problems na harapin, pero since pareho kayong nag-grow, di ba? Pareho kayong nagtutulungan, kaya nyo nagpasan. Di ba? True. So, yun. So, I hope... Nakatingin ka na naman sa akin? We hope, ano ko ba? Kasi, titingnan kita kung baka kukuha ka dito sa ko, sa pakwan ko. Sabi na nga po. Sabi din na sige, magpasalamat na tayo sa kanila. So, hope you learned something from us today. And if you feel that this conversation or this discussion benefit a friend of yours, please share it with them. And thank you to all the Sausaweros, the Armados, the Cabuqueras, and our classmates with Teacher Mars, and all our friends who are listening and watching us right now. Thank you very much for supporting our channel. Thank you very much din sa mga commenters natin, kay Maria, galing yata to kay Derek Freddy, Direct, and kay Perfect Defect. Thank you very much sa walang sawang pagko-comment nyo. Maraming salamat Sila sa si Reg support. Adams. Yes, si Reg Adams. And if meron Si kayong File Handler, may gustong- pa-first pa siya eh. Yeah, si File Handler. sorry. File Handler, I forgot.
salamat din, no? So, if meron kayong mga suggestions or anything na gusto yung sabihin sa amin, just comment down below and binabasa po namin yan. Mm. Oh, yun. So, always take care and put your trust in God. Always pray, stay happy, be blessed, and God bless us all. Yeah. And always put God first in everything that you do. Thank you for joining Mornings with Vince and Ira. Yeah, thank Bye. you. Halika na, dali. Inubos na rin natin. Teka, bye-bye. Kalit Bye-bye. ka. Bye-bye. Bye.